Ikaw ba yan? Yung pangalawa? Ba't Jumong ang pangalan mo? Koreano ka ba? At parang pag nasa truck kayo, lalakas ang katawan nyo. Pagka nandito kayo, parang mahihina ang mga katawan nyo. Yung katandem ni Boy Paldo, nais ko pong ipabatid sa inyo at i-update kayo na sumuko na po si Jumong. Halika rito. Sok pa mga. Halika. Ito po si Jumong. Kami. Come closer para. Yan. Ito po, pakita mo ulit yung video. Ayan. Di ba? Ayan si Boy Paldo. Ayan. Tinitira yung tanso. Kawawan driver. Siya na naman ang magbabayad. Ayan, ikaw ba yan? Yung pangalawa? Ba't Jumong ang pangalan mo? Koreano ka ba? Ba't Jumong? Jumor Jonky ka yata. Hindi naman. Ba't Jumong? Pinalayo. Pinalayo sa'yo. May nanay ka pa. May tatay ka pa. Nanay na lang. Ilang taon na nanay mo? Alam niya yung nangyari sa'yo. Siya yung nag-ano sa'yo. Ano sabi ng nanay mo sa'yo? Pumatagbuhan sa kansada na Yo. Na ano? ganun yung narinig kong sinabi. Ano pangalan ng nanay mo? Medang. Ha? Medang. Nedang? Medang. Nedang? Medang. Paano yun? N? M-E-N-G. Medang. Medang. Yun. Sa magulang nito, tama po yung pinayo ninyo. Tama ba sinabi mo? Ayaw kanya matagpo ang nakalatag sa kalsada. Opo. Totoo naman, ganun din ang sasabihin ng nanay ko sa akin, lalo na tayo sa tundo. Kasi yun ang posibilidad. Hindi ibig sabihin, yun na yung tiyak na mangyayari. Yan ang sinabi sa'yo ng magulang mo. So siya nanonood sa live, siya nakapanood. Anong pagkasabi niyang gano'n? Ano? Yung pagkasabi niya po sa akin, agad po akong nag-isip na, sige mo, yung isa pong makita niyo po sa salin na tatagpuan na lang po kami, tatanggapin mo na lang po. Ayun. Ito po, sumuko. Alam niyo, ang kabutihan ng sitwasyon na to, para lang magkaliwanagan tayo. Katulad niyan, ito, sumuko. Good for him. Masaya ako para sa nanay niya kasi siyempre pare-pareho naman tayong magulang. Na yung nanay niya magkakaroon ng kapanatagan. Ngayon, dahil kay kusang sumuko, hindi na napagastos ang gobyerno sa iyo. Di ba? At saka, ulitin mo ba? Magkano kinita mo sa tanso? 90 pesos. Overin mo, 90 pesos. Sa 90 pesos, na pinaghari mo na nila, yung epekto nun sa driver ng truck, yung pahinante ng truck, malaki kasi may pamilya rin yun. Pero 90 pesos lang, tingnan mo. Kung nagulungan pa kayo ng truck, edi paalam na. Pero yun, 90 pesos. Sulit pa. Sulit. Ito may lagi sinasakay ako, paalala ng paalala. Bakit ka ba umakyat pa? Tinuro niya po sa akin, hindi na po sana nakakat. Tinuro niya po sa akin. Pagkakat ko po, nakakuha na po ako, sinundan niya po. Doon sa nanay, wag ko kayo mag-alala, ito po yung anak ninyo. Medang, no? At salamat sa iyo, sa iyong wisdom, sa nanay nito, na gawin yung tama, kaharapin, at papanagutin kung merong dapat. Ito na po, doon sa biktima. Ngayon, ano ang gagawin natin kay Jumong? Kasi iba yung nangyari kay Boy Paldo eh. Si Paldo nahulihan pa ng mga kung ano-ano eh. Kasi na-champuan siya eh. Kala niya, ligtas na sila. Ayun, katakot-takot na kaso inabot ni Boy Paldo. Na-inquest na siya. Ano ngayon ang magiging kalalagayan po, mga manonood ni Jumong?
teka muna, bago ko sabihin yung magiging sitwasyon mo. Ikaw ba, gusto mo pang gawin yung ganun? Hindi ka marinig. Tingin din na. Oh, at parang pag nasa truck kayo, lalakas ang katawan nyo. Pagka nandito kayo, parang mahihina ang mga katawan nyo. Mapapabilib ka naman doon sa netizen na talagang malakas ang loob niya na matuntun natin yung mga utaw na to, mga involved. At kahapon nga ay nahuli na itong si Boy Paldo ng Manila Police District. At pagkayari noon at nakita naman sa video na dalawang suspect yung gumawa ng pammemerwisyo. Yung isa hindi naman nahuli. Pagkatapos ng programa or during the program, when we presented to you si Boy Paldo na umihimas ng malamig na bakal ngayon, ay nanawagan po ko doon sa kasama niya na ang pangalan ay si Jumong. Na kumari sumuko na lamang dahil as I have committed to you, kapag ginawa nila ang krimen sa lungsod ng Maynila, it's just a matter of time na they're going to be captured and brought to justice. No? Maaaring isang araw, maaaring isang oras, maaaring isang linggo, maaaring isang taon, maaaring 5 taon, it doesn't matter. Once you committed, pag ikaw ay tulongges, at ginawa mo yung krimen sa Maynila, hindi sulit. Dahil mamumuhunan tayo ng taxpayers' money para gamitin, habulin ang mga kriminal na nagkukumit ng krimen sa lungsod ng Maynila. Because our commitment is di baling luma ang lungsod ng Maynila. Basta ito'y kailangan maging maaliwalas. Higit sa lahat, panatag ang pamumuhay sa lungsod. Now, after the program ng panawagan natin, kay Jumong, yung katandem ni Boy Paldo, nais ko pong ipabatid sa inyo at i-update kayo na sumuko na po si Jumong. Halika rito. Sok pa mga. Halika. Ito po si Jumong. Come closer para yan. Ito po, pakita mo ulit yung video. Ayan. Di ba? Ayan si Boy Paldo. Ayan. Tinitira yung tanso. Kawawan driver. Siya na naman ang magbabayad. Ayan, ikaw ba yan? Yung pangalawa? Ba't Jumong ang pangalan mo? Koreano ka ba? Ba't Jumong? Jumo Jonky ka yata. Hindi naman. Ba't Jumong? Pinalayo. Pinalayo sa'yo. May nanay ka pa. May tatay ka pa. Nanay na lang. Ilang taon na nanay mo? Alam niya yung nangyari sa'yo. Siya yung nag-ano sa'yo. Ano sabi ng nanay mo sa'yo? Pumatagbuhan sa kansada na Yo. Na ang ano? ganun yung narinig kong sinabi. Ano pangalan ng nanay mo? Medang. Ha? Medang. Nedang? Medang. Nedang? Medang. Paano yun? N? M-E-N-G. Medang. Medang. Yun. Sa magulang nito, tama po yung pinayo ninyo. Tama ba sinabi mo? Ayaw kanya matagpo ang nakalatag sa kalsada. Opo. Totoo naman, ganun din ang sasabihin ng nanay ko sa akin, lalo na tayo sa tundo. Kasi yun ang posibilidad. Hindi ibig sabihin, yun na yung tiyak na mangyayari. Yan yung sinabi sa ng magulang mo. So siya nanonood sa live, siya nakapanood. Anong pagkasabi niya gano'n? Yung pagkasabi niya po sa akin, agad po akong nag-isip. Sige mo, yung siya pong makita niya po sa salin na tatagpuan na ng buong ganyan. Tatanggapin ko na ng buong. Ayun. Ito po, sumuko. Alam niyo, ang kabutihan ng sitwasyon na to, para lang magkaliwanagan tayo. Katulad niyan, ito, sumuko. Good for him.
Masaya ako para sa nanay niya kasi siyempre pare-pareho naman tayong magulang. Na yung nanay niya magkakaroon ng kapanatagan. O ngayon, dahil ikay kusang sumuko, hindi na napagastos ang gobyerno sa iyo. Di ba? At saka, ulitin mo ba? Hindi na. Magkano kinita mo sa tanso? 90 pesos. Overin mo, 90 pesos. Sa 90 pesos, na pinaghari mo na nila, yung epekto nun sa driver ng truck, yung pahinante ng truck, malaki kasi may pamilya rin yun. Pero 90 pesos lang, tingnan mo. Kung nagulungan pa kayo ng truck, edi paalam na. Pero yun, 90 pesos. Sulit pa. Sulit. Totoo naman lagi sinasabi. Kaya ako paalala ng paalala. Bakit ka ba umakyat pa? Tinuro niya po sa akin. Hindi na po sana nakakakat. Tinuro niya po sa akin. Pagkakat ko po, nakakuha na po ako. Sinundan niya po. Doon sa nanay, wag ko kayo mag-alala. Ito po yung anak ninyo. Medang, no? At salamat sa iyo, sa iyong wisdom, sa nanay nito, na gawin yung tama, kaharapin, at papanagutin kung merong dapat. Ito na po, doon sa biktima. Ngayon, ano ang gagawin natin kay Jumo? Kasi iba yung nangyari kay Boy Paldo eh. Si Paldo nahulihan pa ng mga kung ano-ano eh. Kasi na-champuan siya eh. Kala niya, ligtas na sila. Ayun, katakot-takot na kaso inabot ni Boy Paldo. Na-inquest na siya. Ano ngayon ang magiging kalalagayan po, mga manonood ni Jumong? Teka muna, bago ko sabihin yung magiging sitwasyon mo. Ikaw ba gusto mo pang gawin yung ganun? Hindi ka marinig. Hindi na. At parang pag nasa truck kayo, lalakas ang katawan nyo. Pagka nandito kayo, parang mahihina ang mga katawan nyo. Yung ba gagawin pa ulit? Hindi na po. Ano masasabi mo sa kapwa mo kabataan? Mga gusto ko pa sa move. Andyan. Hindi na po subukan. Hanapin tayo ng yorme natin. Handa ka bang kaharapin kung ano magiging pasya sa iyo? Ha? Tanggapin ko. Ngayon mga kababayan, dala nang siya ay sumuko. Sa ngayon, ang katatayuan niya, bagamat siya yun nasa video, wala pong complainants. Ang difference between him at si Boy Paldo, si Boy Paldo nadakma, tapos nakitaan siya ng mga bagay na ipinagbabawal. Kaya katakot-takot na kaso inabot niya. To Medang, Nanay Medang, yung nanay nito, Jumong, pumanatag kayo. Wala pong maisasampang kaso kay Jumong. Until, ito po itong ipagdasal mo, until yung truck driver, truck owner, pumunta sa opisina ng Don Bosco Police Station at mag-file ng complaint. In the absence of that, mamaya, sama mo na ulit nanay mo. Pero bagay na akin pa rin pinagpapasalamat sa mga netizen. Alam nyo, kalaban nyo na ngayon. Hindi lang gobyerno, taong bayan na. Lumalakas na loob ng taong bayan. Kasi yung taong bayan, kaya lumalakas ang loob, alam nila may matatakbo silang gobyernong Maynila. Kaya walang puwang talaga sa inyo. Maswerte mo, wala kami maisasampang kaso sa iyo sa ngayon. Dahil hinahanap ka namin, kaya lang kung natsyempohan ka namin na tumotorotot ka ba? Hindi ka tumotorotot. Hindi ka mabiyahe. Wala ka bang pending case? Wala ka bang kasong ginawa na kinaharap mo sa husgado? First time ko pa lang. First time mo. Virgin. 90 pesos. Pero mo,
Kaya iingat kayo mga kapatid. Ilang taon ka na? 18. Naku, huyong-huyo ka na. Pwedeng-pwede ka na. Masasabon ka pa. Medyo magiging sariwa ka sa Oblo, sa City Jail. But, kidding aside, ako bilang ama ninyo, ayaw ko kayong napapariwara. Pero pagkatatandaan ninyo, meron akong obligasyon sa taong bayan. Kahit konyatan kita ng konyatan, useless naman yun eh. Ang pagbabago nasa tao. Kaya lamang gagampanan ko itong tungkulin. Sa mga manonood, ito po, balik na to sa nanay niya. Kayari dali niyo sa nanay niya. So ito sa magulang niya, until isang araw, doon sa truck driver, sa truck owner, kung sakali kayo'y magre-reklamong opisyal. For the meantime, I'm happy to be of service to bring justice and certainty sa mga nanggagago sa inyo, nangwawalang iya sa inyo. Kaya lamang, hindi ko naman po kayo pwedeng pangunahan kung ano ang babalakin ninyo sa mga katulad itong batang ito. But for the meantime, masaya ako para sa magulang niya at siya, Pasko ngayon. Ano kamay mo? Isang ulo mo eh. Sarap mong konyatan. Sa ngayon, siya po'y malayang makakapamuhay. Kasi kung nagkataw, baka natsambahan pa siya. Dahil hanapin po talaga ng alagad ng batas ng Manila Police District. For now, at least masasabi po natin, case closed. And sa maliit naming kaparanan, nakapagbigay kami ng hustisya at wag nang tularan yung mga katulad. Tingnan mo, nung nagpiyait-piyait na sila, naghati-hati na sila, 90 lang ang nakuha niya. Pero yung indulto at kaba sa magulang, pangamba ng magulang, bari mo, di ba masakit sa isang magulang, di bali makita kita sa loob ng kulungan kaysa sa loob ng kabaong. Masakit talaga yun sa isang magulang. Kaya kayong mga kabataan, although talaga naman bata pa, pero iisipin nyo lagi na mahal kayo ng inyong nanay, mahal kayo ng inyong tatay o ng inyong pamilya. Kung minsan man lamang, kinikipit balikat nyo lang yung ipinapayo sa inyo ng mga nakatatanda natin, pero yun wala namang masamang intention kundi mapabuti lamang kayo. At sana ito yung kapulutan ng aral. Ngayon, wala po. Ang tawag siya, tabla-talo. Wala. Pero, pag may tinuluyan ka ng complainant, ngayon alam na kung saan ka kukunin, kilala ka na, kakaharapin mo yun later on. Kung patawarin ka niya, nasa sa inyong dalawa yun. Hindi para sa akin. Ang obligasyon ko, makapagbigay ng kapanatagan na this type of incident will not be tolerated by the city government. Okay? Anong masasabi mo sa taong bayan? Anong mga taga Maynila? Tulad ko, pag nasubukan makita yun sa video, hirap, sobrang hirap. Kitain mo na nagot, di pamilya natin. Yan. Sige, so sa kay Medang, Nanay Medang, tabayan naman yung naka mo. Live booth ngayon sa City Hall, dadali na po ng ating mabubuting pulis. Sa Monte, i-prenda nyo to sa nanay, ha? Pagpa-receive kayo, ha? Baka, hindi ka naman nangaagaw, no? Baka alagaan nyo to. Sana matuto ka na. Gino-joke kita pa misa-misa, pero sa totoo, it's a serious thing. Seryosong bagay yung ginawa mo. At dito, from now on, at least, simula ngayon, makapulutan mo ng aral. Maigpit ako, pero may puso din naman kami bilang gobyerno. Mag-ingat ka. So again, to the netizen na nagbigay sa atin ng impormasyon, maraming salamat sa iyo. Doon naman sa complainant, possible complainant, makipag-ugnayan lang ko kayo sa Don Bosco. But for the meantime, wala po kaming poder para tangananan siya. Kaya namin kayo ang umusga
kung ano ang gagawin nyo sa darating na mga araw. For the meantime, happy ako at makakasama niya muli ang kanyang nanay. So, ingat kayo.